Dito ulit tayo dumaan sa umikot ulit ako sa mga sementeryo. Di ba? Tingnan nyo. Maliwanag naman, hindi nakakatakot. Tingnan ang ganda ng mga bulaklak ko. Oh, siguro plastic yan. Nakita niyo yan? Ayan yung sulat na yan. Yan, tinuturo ko. Ganyan ang sulat ng thank you, arigato. Yung iba nababasa ko naman, misono. Yung iba, hindi naman ako marunong talaga bumasa. Kumbaga, ilang piraso lang ang nababasa ko. Aba, original na. Ay, hindi, may halong original. Ah, hindi, fake pa rin pala. Yan hugasan. Ohayo gozaimasu, minasan. Kaya siguro ako lalapitan ng wala akong ginawa kundi mambate kahit walang tao. Pag ako napapadaan ng sementeryo, lagi akong ganun. Hindi naman lagi. Minsan nambabati ako kahit walang tao. Masama siguro yun. Kasi mga hapon naman, mga malulungkot yan Sila na rin ang nagsabi Aba, nandiyan na siguro si Hayashi-san. Yung kotse ng dati kong leader Dati kotse nun, malaking puti. Katulad ng kotse namin, step wagon na Honda, malaki. Nagpalit na rin siya. Kami nagpalit. Yung kotse niya, yung blue. Kasi pag maliit na kotse, mura lang ang mga bayarin. May tao pala. Kasugay Banggo siya. Ba't Kasugay Banggo siya? Sa kanya yan Yung kotse niya. Andiyan na agad siya. Sabi ko pa naman, pag may bakante, pasok niya ulit ako. Naglilinis siya, hindi yung gagala. Anong oras ba? Alas 7, kasi alas 7, umpisa dito Diyan. Kaya ako, pasok ko, pag ako lakad lang, di ba, doon lang ang bahay namin, doon lang banda. Before 7, kailangan na andyan na ako, nakapag-time card na. Aba, anong meron? May mga nagta-traffic. Tingnan nyo, may harang. Tsaka may magta-traffic na. Ano bang araw ngayon? Baka may event dito May palabas sa mga sa chatro. Yung mga minsan yung mga performer diyan sa loob meron. Ayun siguro nga meron. Ayun Ayun yung mga paparkingan siguro ito ng bus ba? Laki, di ba? Sana may magbakante tawagan ako. At least may trabaho ko. Magkakapera ako ng sarili ko. Tsaka makakapag-ipon pa ako. Pag may trabaho ko, nakakaipon naman ako Naubos na lang yung ipon ko. Yung nanay ko nga, di ba? Tapos puro problema pa doon. Sa Pinas. Papadala. Ayoko ng ingay kasi ako ayoko ng maingay. Ayoko ng maraming sat-sat. Kung may hawak ka naman, ibigay mo na. Kung walang magagawa. Kaya tulad ng sabi ng nanay ko, may buhay-buhay pa. Sabi niya, Sherry, pag yan, mga kapatid mo rin yan, kung ano man ang ginawa sa inyo noon, bata pa kayo, kapatid nyo pa rin yan. Kung meron ka, abutan mo kahit koonte. Kung walang magagawa. Yun ang bilin ng nanay ko. May story rin ang buhay natin. Kapatid ko sa nanay sila. Yun. Hindi rin mo binilin. Kung ako may galit lang ako sa puso, sa totoo lang, hindi ko napapansinin yan. Pero hindi. Doon ako lumaki sa kanila. Kahit halimbawa, iba sa kanila, tinatakwil kami. Meron nga sinabihan pagkabatay ng nanay namin Sabi, mag-chat sa akin.
Hindi ko siya binabasa. Magti 3 years na, mag 2 years o 3, magti 3 years ko na nabasa. So kung sabihin wala na si nanay, hindi na daw kami kapatid. Wala ng kapatid kami, walang dugo-dugo. Hindi ko naman pinapansin yan. Balas sa buhay niya. Hindi naman message nun. Ang haba-haba, parang telenovela. Hindi ko na nga tanda kung ano mga pinagsasabi. Puro masasamang salita. Parang hindi nakatikim sa mga padala ko. Kala mong hindi naabutan. Kahit nga anak ko, naabutan siya. Pati anak ko, nilalait niya. Sabagay, anak ko, laitin niya. Sarili niyang anak, nilalait niya. Sana swertihin siya, pagpalain pa siya sa kabila ng lahat ng kaysa mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, pagdasal mo na mapabuti, di ba? Masama yung mag-iisip ka ng masama sa kapwa kung hindi niya kami turing na kapalidiwang. No problem. Ay, naku. Nandito na ako sa bahay. Kalat-kalat yung bahay kasi pag uwi namin kagabi, ang kalat. Ay, naku, tinan niyo, ang dami kong sinampay. Hindi ko mailabas kasi gabi. Buksan nga natin. Ay, naku. Dito tayo sa pwesto ko, mga hangirang ko ng mga damit. Maaraw. Ayan, hangirang ko ng damit. Nilagyan ko sa saklob. Maaraw. Yan. Kaya yung anak kong bunso, nag-aaral siya kayo mabuti para makapasa siya. Kasi gusto niya rin dito sa malapit sa amin. Kasi nga anak kong kung gumising late, laging late. Kung anong sipag ng panganay ko, ito namang kabaliktaran ng bunso ko. Kaya namang problema ba ako? Pero sabi naman ng teacher, may utak naman daw. Nga lang, hindi nag-aaral mabuti. Paano mag-aaral? Puro game. Kaya yun. Nandiyo yung shower? Sigaw game no Hanashi. Kosei do game. Kosei game やってんの? うん。違うわ、言ってるだけ。Ay, naku, malamig. Magpapalabas ulit tayo ng hangin sa loob ng bahay. Kasi ako talaga, tuwing umaga, binubuksan ko lahat bintana, terrace, para palit hangin. Ayoko yung kulob yung bahay. Araw-araw yan, wala akong pakialam kay malamig. Uurasan ko naman yung bukas eh. Hindi ko naman binubuksan yan maghapon. Pag summer, binubuksan ko maghapon. Pag hindi naalis. Pero pag naalis, sinasarado ko. Ay, naku, buhay sa Japan. Ano ba yan? Kawawa naman ang... Ay, naku, ito na eh. Nood tayo ng linggo ngayon, di? Linggo.
Tungkol sa mga namimili kung anong magandang gamitin. 生まれたのがこの絆創膏。お客さんから顔に絆創膏を貼りたいと Sa mukha daw kung ano ilalagay sa mukha. Banzoko daw. Yung gamot. 化粧ができればいいじゃん。 Banzoko. Banzoko. これ絆創膏の表面を目に見えない凹凸で加工することで Miro din eh. メイクするとファンデーションが乗りやすいんです。わかんないね。 Dahil masugay chikay miro yo. Sura ikura takay na. Ano, binabalita. Made in Japan siguro to. Halimbawa, may itim-itim ka o markang itim. Ngayon, parang hindi ka mapalagay. Bibili ka ng pantapal. As in, parang band-aid. Tapos, patungan mo na lang ng makeup. Parang wala. Parang balat din. Kung ano na mga na-invento, no? Pag sa pimples mo naman ilagay yan, pag alsa yung pimples mo, wala ring saysay. O ngayon naman sa lalaki. Grabe yung buhok ng lalaki. Terek na terek eh. Kanya-kanyang style. Grabe, parang ano eh. Nakuryente yung buhok. Terek na terek. Siguro yung kasi i-interviewin sila, siguro sinadya yung ganon. Kasi po-promote niya yung product nila eh. Grabe, Ichiyok Gosengma. 1 million. Paano ba sabihin sa Pinas, sa atin? Sa totoo lang daw ako marunong mag-ano ng pera ng Japan i-convert sa ano, nahihirapan ako. Ano, Ichiyok Gosengma. Paano yun? 1.5 siguro. Baka ibig sabihin 1.5. Para payat na ako na. Medyo lumitlit na yung mukha ko. Dati, sobrang bilog na bilog. Hindi ko pa tinatanggal kasi medyo malamig. Nakabukas yung veranda. Ito yung mga hanger ko. Ang daming nakahanger. Hindi ko pa nga naayos yung mga nakahanger ko eh. At totoo lang, ang dami kong jacket at saka coat. Coat ang pinakamarami. Doon pa lang sa may saklob. Ayan, mga hindi gamit yun. Ilan ang naan doon? 5 ata. Tapos dito, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 10 pala ang coat ko, hinayupag. May git 10 siguro. Meron pa. Oh, meron pa dito. Meron pa dito. Nakabukas yung ano. Kasi ang dami ko palang ano. Ano ba yan? Wala naman akong pagbibigyan yan. Kasi yung mga anak ko, mga maliliit, payat. Eh, mataba ako kasi. Pwede ko rin bigay sa kaibigan ko. Yung isa medyo chubby. Yung iba nga, naibigay ko na doon eh. Saka na lang. Pag ako nag-ayos, hindi pa ako nag-aayos kasi. Hindi pa ako nagliligpit ng yung mga as in ligpit. Kailangan before ng Christmas, lalo na pag New Year, kailangan malinis yung bahay. Wala ka ng abubot na baso-basura. Ay mga Hapon ganun. Bago pumasok ang taon, lahat ng hindi nila ginagamit, yung mga luma, papaltan. Itatapon na nila lahat yan. Aalisin na nila yung malas nila nung, alam ba ngayon, yung malas nila ngayong taon. Papasok yung, ano, kumbaga, bago lahat, bagong buhay, bagong taon, di ba? Kaya ako ganun din ang ginagawa ko pa. Linis. Pero minsan pag hindi ako naglinis, Diyos ko, kalat-kalat yan. Ligpitin ko lang konti. Pero pag sinumpong naman ako ng linis, as in linis talaga. Mayaman nga, di ba, nang umano, may katulong pa. Hindi sila naglilinis. Hindi naman lahat ng tao, ano. Merong din, naglilinis. Minsan, nagpapahinga rin yan.
Hindi naman yung mayat maya maglinis ka. Imposible, lalo na pag may bata, di ba, makalat. Yun. Naalala ko yung ate ko. Sinabihan ang dumi daw. Makalat daw. Hindi daw marunong maglinis. May namintas. Kapwa niya, kapatid niya. No comment lang alam. Pero sa totoo lang, naglilinis naman yun. Nakita ko yun kasi sa bata ko, nakasama ko naman yun. Naglilinis yun. Imposibleng hindi naglilinis yun. Talagang hindi kalukuhan. Ano na mangyayari sa bahay kung talagang hindi naglilinis? Naglilinis yun. Ibig sabihin, may time na hindi naglilinis. Kahit man ako pag tinamad ako, ayokong kumilos o kaya masama pakiramdam ko, hindi ako naglilinis. Yung kailangan, alam ba, kailangan mo lang maghugas ng plato, yun, gagawin ko yun. Pero yung sabi mo, same, lahat-lahat. Diyos ko, para maglinis, araw-araw gaganon mo. Kahit nga katulong, hindi mo lahat naman na ano yan, kung alin lang, kung saan lang dapat linisin, yun ang linisin. Ako pa, nangatulong na rin ako sa Pinas. Kung ano lang yung dapat mong gawin, yung gawa, dapat mo lang gawin, yun lang ginagawa ko. Tapos yung ate ko, pintasan nila. Oo, totoo, nakita ko yun, hindi naglilinis. Maraming labahin, maraming nakatambak na hugasin. Yun lang. Imposible. Pero hindi naman lagi, nililinis din naman niya yun. Kung hindi maghuhugas ng plato, ano gagamitin nila sa pagkain? Kung hindi maglalaba ng damit, ano susuotin, di ba? Kung di ba mga aning-aning yung mga pintaserang yun. Tao talaga, may sinasabi. Dati yung, di ba nawala na ng trabaho tatay ko, gutom na kami. Isang kahig, isang tukan. Di naglabandera na lang mga nanay, tatay. Tatay, nanay, mga tuloy. Tapos may nagchismis, yung laba daw ng nanay, tatay ko, madumi daw. Ichinismis na ganun. Para walang magpalaba. O totoo, wala na nga nagpalaba. Mga buwisit, di ba? Gusto talagang naghihirap. Parang mga hindi nakinabang. Kaya wala na nagpapalaba dati noon. Kasi tatay ko noon, di ba, kapitan na nga ng barko. Di nagkasakit, nag-resign. Ngayon ang nanay ko, plain housewife, wala naman trabaho. Yan, wala kaming pagkukunan. Dati nanghihingi lang kami ng tira-tirang pagkain. May nagbibigay naman. Merong isa, kaya siya nagalit at wag daw manghihingi na, di syempre, Hindi kami manghihingi na doon. Problema ba yung madali namang kausap Tsaka wag, hindi na lang kaysa mapagalitan yun. Nagbibigay sa amin ng pagkain kaysa mapagalitan. Kaya hindi na. Pero may nagbibigay naman din sa amin iba. Tapos yung may kaibigan nanay ko, binibigyan kami ng pagkain, pera. Pag sila naman ang wala, nanay ko naman magbibigay. Kaya kalamitan, nagkakaintindihan yung hirap din sa buhay. Tapos ang nanay ko may kapatid sa tatay, may bukid. Ngayon yung kapatid ng nanay ko sa tatay, lagi siyang binibigyan ng bigas pag may anihan. Siyempre pag may tanim na gulay, nagbibigay. Minsan lang niyo na, hindi naman lagi, siyempre may pamilya din yun. Siyempre nakakahiya din. Pero yun, mabait yun. Pag nakikita ko sapal ng bata ko, yung kapatid niya sa tatay, ginagalang siya, nire-respeto. Ate, yung ganyan. Samantala yung iba, walang respeto. Hindi ko na lang sabihin. Kaya siguro namatay nanay ko yan. May galit yan, may galit o may sama sa, puso. May galit sa, paano ba sabihin may galit sa loob, puso ba?
At least okay din. Nakaraos din naman kami. 蓄積されていったんです。例えば Meron naman sasabihin. 前の May, pinag-aral daw kami ng nanay ko. Lols. Paano makapag-aral? Walang trabaho. Nanay ko, paano niya kasusuporta ang pag-aaral ko? Biro mo nakatapos ako elementary high school, walang baon. Ang uniform ko, luma. Hingi ko pa sa ibang tao. Buti nga ang nakakatulong nga sa amin, ibang tao eh. Nakapag-aral daw kami. Lalo nakatungtong ako ng vocational, di ba? Nakatapos daw ako dahil sa Diyos ko, ano trabaho ng nanay ko? Wala kang trabaho. Nakapag-aral ako, nagtiis ako, walang baon. Tapos naman nag-vocational ako. Sa tulong ng pinsan ng nanay ko, una pa, nagbigay siya ng pang-entrance, tapos yung isa, pang-tuition, pinatapos. Tapos yung bandang huli, nag-working student na ako. Siyempre, yung mga yung nag-abot ng, may mga pamilya din yun. Hindi ko naman pwedeng obligahin. Tsaka ayoko rin naman talagang naasa. Mabuti yung sariling sikap mo. Kaya nakatapos ako ng vocational sa sarili kong sikap. Sisilipin, sabi ko, paaral daw. Diyos ko, kung may utak talaga, nasa kaya ang utak mo? Wala nga trabaho, sinanay ko. Sapol noon, hindi nga nakatapos ang pag-aaral. Di ba sa atin, pag hindi ka nakatapos sa pag-aaral, wala kang makukuha ng trabaho. Iba nga, kahit graduate ng college, hirap maghanap ng trabaho. Diyos ko, kung alam niyo lang buhay ko, nakakabwisit. Sabihin nila ang pangat ugali nanay ko, hindi lang nila alam. Sariling kadugo sabihin gano'n. Pero okay lang, at least wala na rin si nanay. Mabuti na rin yun, at least wala na siyang iniinda. Sama ng loob, pinanakit. Sana nga pag kung totoo man yung sa pangalawang buhay, sana maganda na yung buhay niya, hindi na siya hirap. Yung may pamilya siyang nire-respeto siya, may anak siyang nire-respeto siya. Ginagalang siya, hindi siya binubugbog, hindi siya sinasaktan. Yung nga, sinasaktan, hindi siya minumura, kung masasakit na salita. Sana sa susunod na niya, pangalawang matino na. Siyempre, hirap na ngayon sa unang niya. Sana kung halimbawa totoo man yun, ang dinadasal ko. Sana sa pangalawang ng nanay ko, maganda na yung niya. Naawa ka din kasi ko eh. Lalo sa tatay ko. Bugbog sarado din yun. Diyos ko, kung isipin mo yun, ngayon sinasabi ko dito. Mapanood. Ay baka totoo naman, real to. Kung di man nila aminin, problema na nila yun. Eh hindi nga yun alam sa side ng tatay ko anong nangyayari sa tatay ko sa amin. Kung ito mapanood man to na sa side ng tatay ko, siguro magulat yun. Ganun pala yun, nabubugbog pala yun doon. Totoo yung bata ako, nakita ko binubugbog ang tatay ko. Wala akong magawa, bata pa ako no. Kala, ewan, hindi siguro nila matanggap yung nanay nila, nag-asawa ulit. Kaya hindi nila gusto kami. Pero yung iba, okay naman, mabait. Yung iba, hindi mo Pero hindi ako nagtanim ng sama ng galit sa kanila. Hindi ko nakalimutan yung ginawa nila sa amin. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Yung parang, wag mo nang pansinin, yung parang kang gumantay ka. No, hindi ako ganun. Kasi isa lang naman nanay namin. Tsaka binilin nga ni nanay. Di ba sabi nga ng nanay ko, yung malapit ang mamatay. Sherry, kahit kung anong ginawa sa inyo ng mga kapatid mo sa una, kapatid mo pa rin yan. Kung meron ka, abutan mo. Kung wala, walang magagawa. Pero hindi lahat ng kapatid ko doon, pasaway. May matino din naman. Yung matino, yun syempre gusto ko yun. Ang pinakamabait doon si Kuya Jonas. Wala kang maririnig. Napakabait. Pag napanood nila to, bahala kayo sa buhay nyo. Real talk lang to. Alam nyo sa sarili nyo yan.
magalit kayo sa akin, bahala kayo kung magalit kayo. Walang problema. Hindi ko naman problema yun. Kung ako mamumroblema, dito sa mga anak ko dito. Hindi ko kayo po problema. Yung mga sinasabi niyo. Sa totoo, minsan nagsasalita yun ng mga walang kwenta, hindi naman mga totoo. Lalo na yung isa doon. Nag-message sa akin kung ano na pinagsasabi na wala namang katotohanan. Parang hindi mo naabutan. Visit Tapos kung ano pang gawang usap, Diyos ko. Basta pagpalain ka na lang, sana swertihin ka pa sa ginagawa mo. Ayoko magsalita ng masama Hindi ko gawain magsalita ng masama sa kapwa. Basta pagpalain ka na lang, mabago sana isipan mo, maliwanagan. Pag naaalala ko ba, may ganito ko, pag naaalala ko yung sinasabi ko, pero maya maya, wala na, bali wala na. Pero hindi yung sabihin mong, sa totoo nga lang di ba? Sabi ngayon namatay ang nanay ko, wala nang pakailaman, walang kapakapatid, walang dugo-dugo. Tapos may nagsasabi, hindi kami kapatid, takwil kami. Okay lang. Minsan pinapalayas pa kami. Pero okay lang. Hindi namin kasi kung isipin mo yun, dibdibin mo yun, di magkakaroon ka lang ng mental, sa sarili mo. Huwag mong pansinin. Yung mga, ako gano'n, sa dami kong naririnig na experiences ko. Meron nga, bata ako noon, wala akong laban talaga. Sabihan bago naman, nagnakaw daw ako ng alahas. Na gusto kong mga tuwiran, pero alam kong hindi maniniwala sa akin. Di tapos, binalita, chinisbis sa mga kaibigan nila. Tapos pinagsabihan, bakit ginawa yun, masama yun. Alam sa to, yung kaloob ko, gusto kong mga tuwiran na sabihin ko, hindi ko naman talaga kinuha. Alam kong hindi maniniwala. Tapos naman, meron pang kaanak, galit na galit din sa akin. Hindi ko naman talaga kinuha. Ang tagal ng issue. Sabi ko, hayaan mo na. Dos na ang bahala sa kanila. Hindi pa rin tapos yung issue. Ngayon, sinumbong ko na kay nanay ko. Hindi ko na yung pamilyang namin, naniniwala. Yung kulam, gayuma, pahula. Diba? Naniniwala. Pag naniniwala, siyempre maniniwala. Sabi ng nanay ko, nung sinumbong ko na gano'n. Sabi ng nanay ko, talaga bang hindi mo kinuha? Sabi ko, hindi ko nga nakikita kung anong klaseng alahas yun. Di pinatawag ni nanay yun dun sa Sige, sabi, o sige, na lang natin kung sino-sinong tao doon, papahulaan. At tapos siguro sinabi doon sa mismong, hindi ko nasabihin, ayun. Ang sabi na misplaced, nakuha na daw. Kung bigyan ng mga, di ba, mga pasaway. Pinapalitang magnanakaw ka, tapos sasabihin ngayon na misplaced, nakuha. Ngayon yung pamalita nila, binawi ba nila? O hindi pala ninakaw, na misplaced lang namin. Di ba, hindi nila ginawa yun. Sapal nun, hindi ko na talaga pinapansin yun. Mga yun. Diyos ko, ayoko. Kaya sa totoo, ang dami ko na-experience ng bata ako. Kahit hindi mo ginawa, sasabihin na Tapos minsan, lola ko pagagalitan ako. Mapaggawa daw akong usap, chismosa daw ako. Bata pa ako noon. Pagalitan ako ng lola ko, wala ko. Minsan nagugulat ako, papagalitan ako ng lola ko na hindi ko alam ang dahilan. Tapos sasabihan ng lola ko, huwag kang gagawa ng usap, masama yan. Yung chichismis. Diyos ka, wala nga akong kaibigan. Sa lugar namin, wala akong naging kaibigan. Naging kaibigan ko, may mga classmate ko. Tsaka ba't ko i-chismis yung, i-chismis ko sa mga classmate ko? Pwisit! Kung di ba, lola ko naman naniniwala sa mga nakakarating. Tanga nga yung hindi ko masabi, patay na rin ang lola ko. Diyos ko, walang magagawa, Basta Diyos ang bahala. Lagay na lang ako ganun, bahala na ang Diyos sa inyo. Mga tuwirang ka naman, di ka naman paniniwalaan, wala rin saysay. Grabe, pagagalitan ka ng hindi mo alam kung anong dahilan. Meron naman isang kapatid ko rin. Umuwi sa bahay, sinampal ako. Malaki-laki na rin ako nun Natuto na akong sumagot kasi nung bata ko hindi ako sagot. Tahimik lang kami ng kuya ko. Yung totoong kuya ko.
tahimik lang kami pag inaano nila. Pero lumaki kami nangangatwi.